Isang magandang araw po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Hopefully napakinggan nyo po yung verse 9 natin kahapon. Pero ngayong araw pong ito, sa ating pagwawakas sa Mateo chapter 5 verse 10, ating pag-uusapan tayo bilang mga Kristiyano, minsan nakakaranas tayo ng mga pag-uusig o panunukso o pagtuligsa dahil sa ating mga pananampalataya, no? Marami, maaaring ito ay sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa mga tao sa paligid natin. Marami pong haka-haka na sinasabi na minsan napakabanal naman o kung ano-ano pa. Pero ang Mateo chapter 10, Mateo chapter 5 verse 10, ang sinasabi sa atin ng Panginoong Hesukristo na ang mga dumaranas ng pag-uusig dahil sa pagsunod sa kanyang mga utos o sa utos ng mga Diyos ay mapalad. Bakit? Dahil may naghihintay sa atin o sa kanila, ito ang kaharian ng Diyos. Kaya ngayong araw pong ito, pag-uusapan natin kung paano natin haharapin ang mga hamon ng pag-uusig habang nananatili sa tapat o nananatiling tapat tayo sa Panginoong Diyos. Okay? Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa bagang ito. Salamat po sa araw pong ito. Panginoon, tulungan niyo po kami sa pag-unawa sa inyong salita. Tulungan niyo pong maisabuhay po namin ito. Tulungan niyo pong patibayin ang aming pananampalataya. Kahit na po kami ulanin o bagyuhin ng hamon sa buhay o pag-uusig, kayo po ang maging tahanan namin at maging shield namin sa lahat ng bagay. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang method po na gamitin po rin po natin ay ang SOAP method sa ating devotional, yung salita, obserbahan, aplikasyon at panalangin. Hayaan niyo pong basahin ko ang salita. Sabi po dito, Mateo chapter 5 verse 10, mapalad ang mga dumaranas ng pag-uusig dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng Diyos, dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Obserbahan po natin. No? Isang punto po, no? Ang pag-uusig ay bahagi ng pagsunod. Halimbawa, no? Isipin natin ang isang sitwasyon sa trabaho o paaralan o sa bahay po natin. Halimbawa, may pagkakataon na tumatanggi tayong sumama sa mga gawain na alam natin hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Tulad ng pagsisinungaling, pandaraya o paggawa ng mali. Para lamang makibagay tayo, yung kumbaga in tayo. Sa halip, pinili mong panindigan ang tama at maging tapat sa iyong pananampalataya. Minsan ang desisyong ito ay nagdadala sa atin sa pag-uusig o ng pag-uusig. Maaring pagtawanan tayo o pagtawanan ka ng iyong mga kasamahan. Sabihin KJ mo naman o KJ ka o masyado ka namang banal o kaya ma-left out ka sa isang grupo, no? Madalas ko pong narinig yan. Sinasabi po sa atin na meron pong pupunta dito sa simbahan, sasabihin, ang KJ mo naman, or sasabihin sa'yo, masyado ka naman banal, sige na. Parang, madalas po natin narinig yan, lalo na po sa mga kabataan natin. Pero, ito po yung kagandahan. Sa ganitong pagkakataon, mahirap pero mahalagang maalala natin ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Mateo chapter 5 verse 10. Ang pag-uusig na ito ay hindi tanda ng pagkatalo, kung hindi tanda na ikaw ay nasa tamang landas at lumalakad ka sa kalooban ng Diyos. Napaka-importante po yun na panindigan po natin yung pananampalataya natin sa mga ganitong panahon. Bakit po ito mahalaga? Kapag tayo inuusig dahil sa ating pananampalataya, ito ay isang pagkakataon na maipakita kung gaano natin pinahalagahan ang Diyos higit sa anumang bagay. Hindi lamang ito pagsubok, kundi ito rin ay patotoo o testimony natin na isang paraan upang maipakita natin ang liwanag ng Panginoong Hesukristo sa gitna ng kadiliman.
Isipin niyo po, sa mundong sobrang daming problema, sobrang daming issue sa buhay natin. Pero kung paninindigan po natin ang pananampalataya at saka yung pag-asa na ibinibigay sa atin, magliliwanag po talaga tayo dahil sa liwanag po ng Panginoon. Lalo na po dito sa ating madilim na mundo, no? Punong-puno ng kadiliman, punong-puno ng kasamaan. Ang gantimpala, hindi lang ang kapayapaan dito sa lupa ko, hindi. Ang katayakan na tayo ay bahagi ng kaharian ng Diyos. Tandaan, ang Diyos mismo ang magbibigay, ang Diyos mismo ang nagbibigay ng kalakasan at kasiguraduhan sa gitna ng bawat hamon. Kaya wag po tayong matakot na maging totoo sa ating pananampalataya, maging tapat sa ating pananampalataya dahil kailanman hindi tayo bibiguin ng Panginoon. No? Wag po natin intindihin yung sinasabi ng mundo dahil ang dikta ng mundo sa atin ay yung kabaliktaran ng yung kabaliktaran ng gusto ng Panginoong gawin sa buhay natin kung hindi yung magagandang bagay. Kaya pag tayo inuusig, pag tayo pinagtitripan o pinagtatawanan dahil sa ating pananampalataya, maging mas lalo pa tayong kumapit sa pananampalataya natin dahil ito ay nagkakaroon ng emphasis sa gantimpala na nakaredy po sa atin yung pag-asa na ibinigay sa atin ng Panginoon sa Kristo, which is yung kaligtasan po, no? Kaya sige po, aplikasyon, no? Ito po yung pwede natin gawin. Narito yung dalawang simpleng hakbang na maaari nating gawin upang manatiling tapat sa gitna ng pag-uusig. Manalangin para sa lakas at karunungan or wisdom ng Panginoon, no? Sa tuwing nahaharap tayo sa pag-uusig, unang gawin ang manalangin. Humingi ng lakas at karunungan mula sa Diyos upang maipakita ang tamang tugon, hindi galit, kundi pagmamahal at kahinahunan. No? Ang panalangin din ay nagbibigay sa atin ng tapang na harapin ang anumang pagsubok. Ikalawa, ipamuhay ang pananampalataya ng may pag-ibig. Sa halip na makipagtalo o magalit, ipakita ang pananampalataya sa pamamagitan ng iyong kilos at salita, no? Magpakumbaba at ipakita ang pagmamahal ng Panginoong Jesucristo sa iyong mga kausap. Minsan, ang tahimik at mahinahong tugon ay nagdadala ng mas malaking patotoo kaysa sa mga salita. Dahil wala po talagang kararatingan kung tayo makikipagtalo, tayo makikipag-away. Ano ngayon po kung manalo tayo sa argument? Natalo naman po tayo sa katotohanan ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi po porket na nanahimik tayo o mahinahon tayo, ibig sabihin kahinaan po yun. Tandaan po natin, sinabi rin po ng Panginoon, pag mapalad ang mga mapagkumbabang dahil talaga iba yung reward ng Panginoon nakalaan sa mga taong mga mapagkumbabang. Kaya ayun po, pagpatuloy po tayo na hindi po tayo lumaban or magdala ng ingatan po natin yung patotoo natin na tayo po ay isang simbolo at instrumento ng pag-asa ng Panginoon sa Kristo at tayo po yung tagapagpadala ng magandang balita at liwanag ng Diyos, no? Aplikasyon po, no? Konklusyon. Kapag nakaranas ng pag-uusig, tandaan natin ang sinabi ng ating Panginoong Jesus. Tayo ay mapalad. Panindigan natin ang ating pananampalataya, humingi ng lakas sa Diyos na ipamuhay ito ng may pagmamahal. Ang gantimpala natin ay higit pa sa anuman sa mundong ito. Ang makasama sa kaharian ng Diyos. Kaya ako po, I'm looking forward, or ito yung looking forward sa akin na sa lahat po ng paghihirap. Wala pa po ito sa paghihirap na nangyari sa Panginoon, pero alam po natin na maraming hamon sa mundong ito, pero ang kailangan po natin talagang
kapitan at talagang kung saan tayo dapat manatili. Dapat po tayong manatili sa kabutihan ng Panginoon at sa pananampalataya natin sa Kanya. Dahil alam ko po, ang Diyos po ang Diyos na nagbibigay hustisya sa mga bagay na hindi natin kayang labanan. Dahil tapos na po eh. Tapos na po, ginawa niya na po lahat. Kaya hayaan po natin siyang kumilos sa buhay natin. No? Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa paalala sa gitna ng pag-uusig. Kami ay mapalad dahil bahagi kami ng inyong kaharian. Bigyan niyo kami ng lakas na manatiling tapat sa aming pananampalataya at karunungan upang harapin ang mga pagsubok ng may pagmamahal at may pagpapakumbaba. Panginoon, tulungan niyo po ang aming puso na lumago sa pagmamahal sa inyo. Dahil lagi namin tatandaan, Panginoon, hindi kami ang unang nagmahal kundi kayo. Hindi po kami ang nagsakripisyo, kayo po ang nagsakripisyo. Kayo po ang nagbigay buhay sa amin na kahit na hindi po kami karapat. Kaya Panginoon, may makita namin ang buhay o makita sa amin ang buhay at ang inyong mga liwanag, Panginoon. Ang inyong liwanag sa mundo ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagpalain po kayo. Maraming salamat po sa mga pinakita-kita po tayo bukas.